Hindi mapigilan ni Henry ang magalit habang tinititigan ang invitation letter para sa kasal ng ama. Halos 5 taon ng biyudo ang kanyang ama, buhat ng mamatay sa sakit na breast cancer ang ina. Mahal na mahal niya ang yumaong ina, kaya ganoon na lamang ang pagtutol niya sa kasal. Subalit, sadyang nahulog ang loob ng kanyang ama sa babaeng iyon na handa pa siyang talikuran para dito. Mas pipiliin yung babaeng yun, Dad, kaysa sa akin na anak nyo. Galit na tanong ni Henry habang sila ay nagtatalo na mag-ama. Sumagot naman ang matanda. Bakit ba hindi mo magawang unawain ang kalagayan ko? Matanda na ako at halos nalalapit na sa katapusan ang buhay ko. Yun nga Dad. Ang tanda niyo na para magpakasal pa. Isa pa, si Mommy. Hindi niyo man lang ba siya naiisip? Sumabat man si Henry ay sumabat rin naman ang ama. 5 taon na ang lumipas nang namatay si Elena, Henry. Hindi pa ba sapat ang pagluluksang ginawa ko? Paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo. Natatakot akong mamatay mag-isa, anak. Gusto ko ang may makakasama habang ako ay nabubuhay pa. At nakita ko iyon kay Maria. Mabuting tao siya. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Anak! Hindi na nagawang sumagot pa ni Henry at tinalikuran na noon ang ama. Kaya naman itong ituloy ang planong pagpapakasal. Gayunpaman ay hindi umattend si Henry at tanging invitation letter lang ang naiwan sa lamesa. Pinunit niya ito sa dalawa sa galit. Ngunit may biglang pumukaw ng kanyang atensyon. Ang apelyido kasi ni Maria ay De Los Santos na para bang narinig niya na sa kung saan. Kaya naman pinaimbestigahan niya ang katauhan nito. At laking gulat ni Henry nang malamang kapangalan ng sekretarya niya ang anak ni Maria. Agad niya tuloy itong tinawag. Yes po sir, may kailangan po kayo? Halos maglilimang buwan na si Margot na bilang sekretarya ni Henry. Nais niyang isiping coincidence lamang ang pagiging magkapangalan ng dalawa dahil hindi niya maikakaila na magaling ang dalaga. Maayos ito magtrabaho, kaya buhat ng dumating ito ay organize ang kanyang lahat ng schedule, hindi tulad noon. At tanging si Margot lamang ang nakakasabay sa mood swings niya. Pahingi ako ng update ng resume mo. Resume ko? Bakit po sir? May problema po ba sa trabaho ko? Nag-aalalang tanong ng dalaga, kaya nagsinungaling naman si Henry. No, walang mali Margot. Kailangan ko lang i-update ang files ko at para ma-evaluate ka na rin. Ganun po ba sir? Sige po, ipiprint ko lang. Email mo na lang. Okay po sir. Laking gulat ni Henry nang makumpirmang ang ina nga ni Margot de los Santos Corpus ay walang iba kundi si Maria na ngayoy asawa ng kanyang ama. Pinagtagpi-tagpi ni Henry ang mga pangyayari at napagtanto niya na halos 5 buwan na rin nang magpaalam ang ama niya na magpapakasal na sa nobya nito. Posible kayang magkasabot ang mag-inang yun? Nag-apply siya rito para makilala ng nanay niya, si Daddy. Mga gold digger. Ako mismo ang maglalantad sa inyo. Mula noon ay nagbago na ang pagkikitungo ni Henry sa sekretarya niyang si Margot. Kung noon ay trabaho lang ang nagiging dahilan ng kanilang pag-uusap, ngayon sinasama niya na ito sa lahat ng kanyang appointment. Sasama po ba ako sa inyo, Sir Henry? Oh, may mga nakakalimutan ako minsan sa meeting. I need you to take notes. Lalo na yung mga importanteng bagay. Okay po, sir. Aayusin ko lang po ang mga gamit ko. Naging maayos ang meeting at walang kahit na anong paghihinala si Margot sa masamang plano sa kanya ng binata. Lumipas ang mga araw ay mas lalong nagbigay ng motibo si Henry sa dalaga. Madalas ay kumakain pa sila sa labas bago niya ito ihatid sa bahay na tinitirhan. Sir Henry, salamat po sa paghatid niyo. Naabala ko na po kayo. No, it's okay. Ikaw lang ba talagang nakatira dito sa apartment? Nasaan ang parents mo?
Sa tita ko po na nasa US ang may-ari ng bahay na ito. Bale po ang mama ko ay nasa probinsya. Probinsya? Pag-uulit ni Henry dahil nakatira na si Maria de los Santos sa kanilang bahay kasama ng ama matapos ang kasal ng mga ito. Opo, umalis ako sa amin, maglilimang buwan na po. Bahagyang nagtaka ang binata, ngunit hindi mawaglit sa isipan niya na posibleng gawa-gawa lang ito ng dalaga upang paikutin siya, katulad rin ng ginawa ng ina nito sa kanyang ama. Ang tatay mo, wala rin siya dito. Matagal na po akong ulila sa ama, sir. So ibig sabihin, wala palang darating kung sakaling mag-sleepover ako rito. Nagulat si Margo sa tanong na iyon ng amo, ngunit pilit na natawa si Henry upang ipakitang nagbibiro lamang siya. Huwag ka mag-alala. Biro lang yun, Margo. Tumayo na rin si Henry at hinaplos ang mukha ng dalaga bago muling nagsalita. I'll see you tomorrow. Bahagya pang dinikit ni Henry ang labi sa buhok ni Margo na animoy nagpapahiwatig ito na inaakit ang sekretarya. Napahawak na lamang tuloy ang dalaga sa dibdib nito nang isara ang pinto. Diyos ko, posible bang type ako ni Sir Henry? Nakatingin siya sa may salamin at ngumiti ng sobrang tamis. Ang gwapo niya at talagang ang bango-bango. Ang sarap siguro niyang maging kasintahan. Ang pula-pula pa ng labi niya. Saka yung mata niya ang pungay. Grabe, mamamatay na ata ako sa kilig. Kailangan magandang isuot kong damit bukas. Baka sa mukha ng dalaga ang pagiging excited nito na hindi nawala hanggang kinabukasan. Makailang ulit siyang nagpalit ng damit na susuotin pumasok. Nariyang isukat niya ang miniskirt, ngunit nang mapansing masyado itong maikli, ay hinubad niya rin ito kaagad. Masyado naman akong obvious. Baka sabihin niya, easy to get ako. Wika pa niya sa harap ng salamin. Sa huli, ay normal na office wear pa rin ang sinuot ni Margo patungong trabaho. Hanggat maaari, ay pilit niyang iniiwasang bigyan agad ng konklusyon ang kilos na iyon ng boss. Ngunit, mas lalo lamang naging vocal si Henry. Nagsimula na rin itong hawakan ng kamay ni Margo sa tuwing sila ay maglalakad patungo sa kanyang kotse. Minsan ay habang papunta sa kanyang meeting, sabay kindat pa ng mapungay nitong mga mata. Kilig na kilig naman si Margo na hindi maalis-alis ang ngiti sa labi. Nginingitian rin ito ni Henry, nalabas pa ang kanyang dimple, kaya halos manlamig ang kamay ng dalaga. Grabe, ang guwapo talaga ni Sir. Bulong pa niya. Lihim namang natutuwa si Henry sa nangyayari dahil nagtatagumpay na ang kanyang pinaplano. Buong akala kasi niya ay hindi siya type ng sekretaryang si Margo dahil madalas na tahimik at talagang professional ito sa tuwing sila ay magkasama. Kaya nga, napilitan na siyang magpa-cute at gamitan ng pangaakit ang sekretarya. Pakihibot ka pa. Bibigay ka rin pala. Katulad ka lang talaga ng nanay mo. Tignan natin kung ano ang gagawin mo kung aayain kita sa kama. Maaati mo bang katalik ang stepbrother mo? Ipapakita ko kay Daddy ang tunay niyong kulay, mga gold digger. Saad niya sa sarili habang nakatitig sa nakangiting si Margo habang sila ay nasa meeting. Sir, nakuha ko na po lahat ng details. Aasikasuhin ko na po kaagad ang mga kailangan para sa presentation. Thank you, Margo. Ang laki ng tulong na ginagawa mo sa akin. Pero pwede ba akong humingi pa ng isang pabor? Kahit ano po, sir. Handa po akong gawin yon para sa inyo. Talaga, Margo? Muling hinawakan ni Henry ang kamay ng dalaga habang sila ay nasa kotse. Saka humarap at inaplos pa ang pisngi nito. Nitong mga nakaraan kasi, depress ako, Margo. Kailangan ko kasi ng makakasama. Lalo na sa gabi. Alam mo yun, bilang lalaki, kailangan ko kasi yun.
Hindi pa madirektang sabi ni Henry sa pakay niya sa dalaga. At dahil sa wala pa rin namang naging kasintahan at karanasan si Margot ay hindi niya maunawaan ang nais ng binata. Sir Henry, ano po ba ang nais niyong gawin ko? Sabihin niyo lang po sa akin. Alam mo na, yung ano, Yung ano po? Hindi pa rin makuha ni Margot ang nais ni Henry, kaya bahagya itong nagbuntong hininga. ano ka ba naman Margot? Ilang taon ka na ba? Para hindi mo magets ang sinasabi ko. Pero hindi ko po talaga alam, sir. Pasensya na po kayo. Paumanihin pa niya na bakas ang pag-aalala, baka naaasar na sa kanya si Henry, sapagkat nakataas na rin ito ng kilay. Sir Henry, ano po bang tinutukoy niyong gagawin ko? Margot, gusto kitang makasama sa kama. Gusto kong punuan mo ang lungkot na nadarama ko sa gabi. Maaari ba yun? Tuluyan ng pinahayag ni Henry ang pakay, kaya lalong nanlaki ang mata ni Margot. Ito rin kasi ang kauna-unahan niyang nakaranas ng ganoong alok. Pero sir, Ayaw mo ba sa akin? Hindi mo ba ako type? mabilis namang sabat ng binata nang makita ang reaksyon ng dalaga. Hindi naman po sa ganun. Huwag mo na akong ipo. Pagdalawa lang tayo rito. At sa gantong sitwasyon, sinisira mo ang mood. Sorry, Henry. Pero seryoso ka ba sa mga sinasabi? Nahintong muli si Margot dahil mabilis na inangkin ni Henry ang mga labi ng dalaga. Mainit at mapusok niya itong hinalikan. Naglalagablab at talaga namang dalang-dala ang binata sa kanyang ginagawa. Para naman kay Margot ay iyon ang kauna-unahang karanasan niya sa ganoong halikan, kaya't abot langit ang kilig na nadama. Naniniwala ka na ba sa gusto ko, Margot? Seryosong tanong ng binata habang habol ang kanilang mga hininga matapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Pumapahig na ako sa gusto mo, Henry. Para bang may malakas na gong sa utak ni Henry dahil tagumpay ang kanyang pinaplano. Sa wakas, magagamit niya na si Margot para ibunyag ang masamang hangarin na mag-ina sa kanyang ama. Matapos ang pagpayag na iyon ni Margot, ay agad dinala ni Henry ang dalaga sa isang hotel. Napakabilis ng pangyayari. Nasa isang iglap lang ay parehas na silang mga walang saplot at nakahiga sa kama. Parehas na natigilan ang dalawa nang habang handa na sanang angkinin ni Henry ang dalaga. Henry, natatakot ako. Naluluhang sambit niya, ngunit para kay Henry ay nagpapanggap lang ito. Buo ang isipan niyang katulad lamang ito ni Maria na inakit ang kanyang ama. Huwag ka mag-alala, Margot. Paliligayahin kita. Nakangiting saad naman ng binata bago tuluyang inangkin ang pagkababae nito. Napaiyak ng labis si Margot dahil sa tahasang kilos na iyon ni Henry. Walang dudang nasaktan ito sapagkat iyon ang kanyang unang karanasan. Hindi tuloy maiwasang mag-alala ng binata. Margot, ayos ka lang ba? Huwag mo sabihin first time mo to. Umiiyak pa rin tumango ang dalaga bago tinakpan ang mukha niya ng mga palad. Hindi naman malaman ni Henry ang gagawin na para bang naging estatwa na sa kanyang pwesto. Hindi kasi sumagi sa isipan niya na ito ang unang karanasan ni Margot. Maya-maya pa ay maingat na hinawakan ni Henry ang mga kamay ng dalaga na nasa mukha nito. Pasensya ka na, Margot. Pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Pangako, dadahan-dahanan ko na lang. Mariin pa niyang hinalikan ito sa noo. Kumapit ka ng mahigpit sa akin, Margot. Bulong pa nito bago tuluyang umindayog sa ibabaw ng dalaga. Napuno ng walang tigil na ungol at halinghing ang buong kwarto ng gabing iyon. Hindi na malaman ni Margot kung makailang ulit nilang naabot ang tuktok ng kaligayahan. Nakatulog na rin naman agad si Margot habang si Henry namay malalim na nag-isa.
Hindi pa rin niya lubos akalain na berhen pa ang dalaga at siya ang nakauna rito. Pilit man niyang nais isantabi ang galit sa mag-ina, ay hindi pa rin maipagkakaila na nakuha na nito ng bahagya ang kanyang puso. Sira ulo ka ba? Anak siya ng madrasta mo, Henry. Dapat lang sa kanya yon. Hindi pa ako tapos. Titiyakin ko na ibubulgar ko ang baho niyo mag-ina kay Daddy. Litong-litong saad niya sa sarili habang katabi ang mahimbing na natutulog na si Margo. Walang gabing hindi sila nagsiping sa magdamag. Madalas pa nga ay sa apartment pa ng dalaga natutulog ang binata, na para bang sila ay mag-asawa na nga dahil sabay din silang umalis ng bahay patungo sa opisina. Gayunpaman, para kay Henry, ang lahat ng kanyang ginagawa ay upang palayasin ang madrasta sa kanilang tahanan. Habang tumatagal kasi, ay nakikita niyang mas lalo pang minamahal ng kanyang ama si Maria sa tuwing bibisita sa bahay. Dad, hanggang kailan kayo magpapakabulag sa babaeng yan? Galit na namang wika ni Henry habang kaharap ang ama. Sumagot rin naman ang matanda. Henry, palibhasa ay wala ka kasing sineseryosong babae. Kaya tuloy ganyan ka. Hindi mo talaga mauunawaan ang kalagayang nararamdaman ko sa tuwing kasama ko si Maria. Isa pa, ay tulad ng sinabi ko sa iyo, ang buhay namin ay malapit na rin namang bawiin ng Panginoon. Pagkiusap anak, tanggapin mo naman na sana si Maria. Mabuting tao siya, Henry. Pagsusumamo ng matanda, ngunit umismid lang ang binata at tumalikod na. Palaging ganoon ang nangyayari dahil hindi magawa ni Henry magalit ng gusto sa ama. Mahal na mahal niya ito, kaya nga ang plano niya ay ibunyag si Maria sa pamamagitan ni Margo. Subalit habang tumatagal ay para bang lumalapit na ang loob niya sa dalaga. Nasasanay na siya nagigising sa umaga na may nakahandang almusal, maging ang mainit na yakap ni Margo. Napabuntong hininga na lamang si Henry at muling bumulong sa kanyang sarili. Tumigil ka na. Ituloy mo ang plano mo, Henry. Makalipas ang ilang araw ay laking gulat ni Margo nang may isang sopistikada at talaga namang magandang babae ang huminto sa harap ng kanyang lamesa. Yes ma'am, good morning. Ano pong kailangan nila? Magalang na tanong niya kaya sumagot ito. Kakausapin ko si Henry. Nariyan ba siya sa loob? Ano pong name niyo para ma-check ko kung may schedule appoint? Naputol si Margo nang sumabat ang babae. No! Hindi ko kailangan ng appointment para lang makita siya. I am Bella Ortiz ng Pavilion Enterprise at pinapunta ko rito ni Tito Harold para makita ang kanyang anak. Sandali lang po ma'am, tatanungin ko na po muna si sir. Tumayo na si Margo upang buksan ang opisina ng amo niya. Ngunit, mabilis na sumunod ang babae at agad na lumapit kay Henry. Hi, Henry! God, ang higpit ng sekretarya mo. Talagang need pang ipaalam sa'yo muna bago ako papasukin. Bahagyang pagtataray ng wika ni Bella. Bella, kamusta? Napangiti si Henry nang makita ang bisita. Agad din itong tumayo upang salubungin ang bisita. I'm glad, hindi mo pa ako nakalimutan. Saad ni Bella, sabay beso-beso sa binata bago sila magyakapan. Hindi magawang alisin ni Margo ang tingin sa dalawa na napansin naman ni Henry. Si Bella, ay kaibigan ko from States. Maghahanap lang po ako ng coffee, sir. Nahinto muli si Margo nang sumabat si Bella. No, I want some fresh juice and less ice, please. Okay, ma'am. Sumunod naman si Margo sa utos nito, ngunit mabigat ang kanyang puso. Hindi kasi maipagkakailang nasasaktan siya sa nakikita habang masayang nag-uusap ang dalawa. Nang makauwi ng muli sina Margo at Henry ng bahay, ay nanatiling tahimik lamang ang dalaga. Wala siyang imik at pilit na umiiwas sa binata. Hanggang sa
hindi nakatiis na si Henry at ito na mismo ang siyang kunwaring naglambing sa dalaga. Niyakap niya ito mula sa likuran, sabay halik pa sa leeg nito. Babe, magkaibigan lang kami ni Bella. Since mga bata pa kami. Huwag ka nang magalit. Paglalambing pa niya, ngunit sa isip-isip niya ay bakit kailangang magselos ni Margot. Wala naman silang tiyak na relasyon at isa pa, ginagawa lamang niya iyon dahil sa kanyang plano. At iyon ay ang mailayo ang ina nitong si Maria sa kanyang ama. Subalit sa pagharap ni Margot, luhaan na ito at pilit na nagsalita. Narinig ko ang usapan niyo, Henry. Magpapakasal na kayo, hindi ba? Bakas ang hinagpis sa mukha ng dalaga, kaya parang nadudurog na rin ang puso ni Henry. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon na lang ang kanyang naramdaman at tanging nagawa niya ay yakapin ito ng mahigpit. Lalo tuloy napagulgol si Margot at walang tigil na umiyak. Paano ako, Henry? Paano ako? Iiwanan mo na ba ako, ha? Mahal kita, Henry. Mahal kita. Bigla na lamang inangkin ni Henry ang mga labi ng dalaga na siyang naging hudyat upang dalhin niya si Margot sa kwarto at muling magsiping. Mahigpit silang nagyakapan matapos ang mainit na gabi. Panay ang haplos ni Henry sa braso ng dalaga habang nakasiksik ang mukha nito sa buhok ng dalaga. Mga magulang namin ang may gusto nun, Margot. Typical na agreement yun para sa mga katulad naming negosyante. Walang ibang rason iyon, kundi ang magpalawak pa ng negosyo. Kung ganun, maghihiwalay na ba tayo, Henry? Hindi mawari ng binata kung bakit ganoon na lang kumirot ang puso niya nang makita ang reaksyon ni Margot. Para bang nadadala siya sa damdamin ng dalaga na walang dudang nasasaktan ng gusto. At muli, sa isang iglap lang ay muli niyang inangkin ang labi nito. Nagsalo sila sa isang matamis na halikan bago nagsalita. Hindi tayo maghihiwalay, Margot. Pangako, hindi kita iiwan dahil lang sa arranged marriage namin ni Bella. Dahil sa mga salitang binitawan na iyon ni Henry ay nabuhayan ng loob si Margot at pinagpatuloy ang lihim nilang relasyon. Para sa dalaga ay mahal na niya ang lalaking unang nagpadama sa kanya ng pag-ibig. Handa niyang gawin ang lahat para rito. Habang si Henry naman, unti-unti na ring nagbabago ang pagkikitungo kay Margot sa katagalan. Nawawala na ang pakay niyang saktan ito at gamitin upang paghiwalayin ang ama at madrasta. Subalit, nanatiling tikom ang bibig niya sa katotohanan. Nakakaramdam na rin siya ng takot na malaman ni Margot ang totoo. Good morning, mahal. Ang aga mong nagising ngayon na. Hindi pa ako tapos magluto ng almusal. Masayang bati ni Margot nang makita si Henry mula sa pintuan ng kusina. Nakangiti rin namang lumapit ang binata at tiyakap ang dalaga mula sa likuran nito at siniksik nito ang mukha sa leeg ni Margot bago nagsalita. Anong niluluto mo? Yung paborito mong tortang talong. Meron ding danggit na pasalubong ng pinsan ko. Turuan mo ako kung paano magluto ng tortang talong. Paglalambing pa ni Henry, kaya abot langit ang kilig ni Margot. Ano mo'y bagong kasal sila na napakalambing sa pagsisimula ng magandang araw. Lalo pang lumalim ng gusto ang pagtitinginan nila Margot at Henry. Bagaman hindi pa naririnig ng dalaga, ang mga katagang matagal niya nang nais marinig na lumabas sa bibig ng binata ay ramdam naman niya ang pagmamahal nito. Naisip na lamang niya na marahil ay sadyang hindi ito sanay magbigkas ng mga ganoong salita. Si Henry naman na hindi rin mawala sa isipan si Margot habang nagtatrabaho. Madalas siyang napapangiti sa tuwing naaalala niya ang mga matatamis nilang lambingan sa tuwing magkasama. Hanggang sa dumating ang araw na linggo, day off iyon ni Margot.
Naisipan ni Henry na sorpresahin ang dalaga. Bumili ito ng bouquet ng rosas na may kasama pang tsokolate. Excited na pumunta si Henry sa bahay ng dalaga. Ngunit sa pintuan pa lang ay narinig niya ang malakas na tawanan mula sa loob. May bisita si Margot at marahil ay mga pinsan niya ito kaya't napangiti ang binata. Mabuti naman at bumisita kayo. Pagkasabi kay tita salamat sa danggit na pinadala niya nung nakaraan. Narinig ni Henry ang tinig ni Margot at napangiti nang maalala ang masarap nilang almusal. Maya-maya pa ay ang pinsan naman niyang si Angelica ang nagsalita. Kumusta naman pala si Tita Maria sa bago niyang asawa? Ang sabi ng mama ko ay mayaman pala yun, kaya sinama siya sa malamansyon na bahay ng lalaki. Napakunot noo si Henry sa kanyang narinig. Ngunit mas lalong nagngit-ngit sa galit ang binata nang marinig pa ang sinabi ng isa pa nitong pinsan na si Rowena. Ano ka ba, Angelica? Ang nobyo rin ni Margot ngayon ay CEO. Like mother, like daughter talaga sila. Sigurado ako na magiging bilyonarya talaga ang mag-inang ito. Nagkuyom ang panga ni Henry na para bang sasabog ito sa galit. Ang bouquet na hawak niya ay napilipit na para bang piniga ng gusto. Galit na galit siya habang pabalik ng kanyang kotse. At mabilis na pinaandar ito palayo sa bahay ni Margot. Ano ka ba? Sinabi ko naman sa'yo na isa lamang akong dakilang kirida. Dahil magpapakasal pa rin siya sa babaeng pinili ng pamilya niya. Sagot ni Margot sa mga natatawang mga pinsan. Sumambat namang muli si Angelica. Grabe, bakit ka pumayag na maging kabit? Ipaglaban mong karapatan mo, no? Grabe naman ang lalaking yan. Ang sabi ni Henry, hindi niya ako iiwan at magpapakasal lang sila dahil sa negosyo. Pagtatanggol ni Margot, kaya nahinto na ang mga pinsan nito. Samantala, labis naman ang galit na nadarama ni Henry habang ito ay nagmamaneho. Panay ang hampas niya sa bulaklak at ang panakanakang pagtutok ng kanyang ulo sa steering wheel. Hayop kayo mag-ina. Pinagplanuhan niyo talaga kami ng daddy ko. Magsisisi kayo sa ginawa niyo sa amin. Nang sumunod na araw ay buo na ang loob ni Henry na tapusin na ang hinihinala niyang kalokohan ni Margot. Naramdaman naman ni Margot ang pagbabago sa ugali ng binata. Henry, may problema ba? Kanina ka pa parang mainit ang ulo ah. May nagawa ba akong mali? Bakit ganyan tanong mo sa akin? Mayroon ka nga bang ginawang mali, Margot? Masungit pa rin niyang saad kaya natahimik na lamang si Margot. Sa pag-aalalang hindi maituloy ang pinaplano niya ay pilit niyang itinago ang galit at muling humarap sa dalaga. Kaarawan ng daddy ko, nitong linggo. Ipapakilala kita. Nanlaki ang mata ni Margot sa narinig sapagkat sa kabila ng pagiging masungit nito ay may pinaplano pala itong maganda. Talaga ba, Henry? Ipapakilala mo ko sa daddy mo? Nagniningning ang mga mata ng dalaga katulad na lamang ng mga tingin na nagpaakit ng gusto kay Henry. Muli tuloy nagbago ang mood niya at napaisip na posible kayang walang kinalaman si Margot sa relasyon ng kanilang mga magulang. Natahimik ang binata dahil sa pagtatalo ng isipan. Taliwas kasi sa kinikilos ng dalaga ang mga narinig niya mula sa mga pinsan nito. Henry, hinawakan pa ni Margot ang braso ni Henry dahil natahimik ito. Naiilang na lang na umimik ang binata. Ipapakilala kita bilang sekretarya ko dahil naroon din si Bella at ang ama niya para pag-usapan namin ang kasal. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Margot dahil doon. Kailangan pa ba ako doon, Henry? Hindi na siguro ako pupunta. Gusto ko makilala ni Daddy, ang sekretarya ko, dahil madalas kitang ikwento sa kanya. Ganun ba? Kung ganun, dapat lang pumunta ako. Dahil utos rin pala iyon ng boss ko. Hayaan mo, paghahandaan ko ang araw ng linggo.
Nakangiti man si Margo ay nawala na ang kani-kanina lamang na nagniningning niyang mga mata at napalitan ito ng lungkot. Sa isipan ng dalaga ay napagtanto niyang sino nga naman siya para ipakilalang espesyal ni Henry sa ama. Magpapahinga na ako, Henry. Good night. Bahagyang hinalikan ni Margo ang labi ni Henry bago ito nagpunta sa kwarto. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating agad ang araw ng linggo. Simple lamang ang suot ni Margo, ngunit sa paningin ni Henry ay ito na ang pinakamagandang babaeng bisita sa lahat na naroon. Namuuman ang matinding galit sa puso niya ay hindi niya maikukubli ang paghangang natatangi para sa dalaga. Henry, dumarami na ang mga kilalang tao rito. Mabuti pa umalis na ako. Hindi ako nababagay dito. Bulong ni Margo dahil buhat nang dumating sila ay hindi umaalis sa kanyang tabi si Henry. Marami man ang bumati sa kanya at makipagkamay ay hindi siya sumasama sa mga ito. Bagkus ay nasa tabi lamang ni Margo. Parating na si Daddy. Dito ka lang. Pero baka dumating na rin si Miss Bella. Hindi kaya magtakas siya na nandito ako? Kilala ka niya bilang sekretarya ko. Anong problema dun? Oo nga naman. Isa lamang akong sekretarya. Ulang mag-iisip na posibleng may relasyon tayo. Pupunta muna ako sa restroom. Dama ni Henry na may pait sa mga binitawang salita ni Margo, kaya napapikit siya at muling nakadama ng pag-aalala para sa dalaga. Bigla tuloy nagbago ang isip niya na ipakilala ito sa ama. Si Margo naman ay hindi napigilang maluha habang nasa banyo. Bigla siyang nakadama ng pagsisisi na pumayag pang sumama kay Henry sapagkat barabang sinasampal siya ng katotohanang langit at lupa ang pagitan nila ng binata. Paglabas niya ng banyo sa loob ng bahay ay laking gulat niya sa nakita. Tito Harold? Naisip agad niyang marahil ay isa ito sa importanteng bisita nila Henry. Nakangiti rin namang bumati ang matanda. Margo, kumusta ka? Ang tagal nating hindi nagkita. Parating na rin ang mama. Nauna lang ako sa kanya kasi may sorpresa daw siya sa akin. Sino ang kasama mo? Kasama ko po ang boss ko. Walang kaalam-alam si Margo na darating ang pinakamasakit na katotohanan. Malalaman niya na dumating na rin si Henry mula sa pinto. Henry, anak ko. Buti naman at dumating ka na. Muli na namang nanlaki ang mga mata ni Margo sa kanyang narinig. Ngunit sa pagkakataong iyon ay parabang dinudurog ang puso niya. At napakasakit ng kanyang dibdib. Hindi niya lubos akalain na si Henry ay anak pala ng nabangasawa ng kanyang ina. Para bang huminto ang mundo ng dalaga nang malaman ang totoo at hindi malaman ang gagawin. Dahil naman sa natulalang reaksyon ng dalaga ay napagtanto ni Henry na ituloy ang plano niya sapagkat para sa kanya ito na ang senyales na alam nito ang tungkol sa kanyang pagkatao. Dad, happy birthday. Naunahan mo nang ma-meet ang sekretarya ko that I was the one telling you. Pilit na nagpanggap si Henry at inakbayan pa si Margo. Sumagot rin naman ang ama nang nakangiti. Pambihirang pagkakataon pala ito. Bakit po, Dad? Animoy inosenteng-inosente si Henry na nagpanggap sa harapan ng dalawa. Mabilis namang sumabat si Margo. Sir Henry, may nakalimutan po pala akong kailangan i-email sa isa sa mga kliyente niyo. Pwede po bang umalis lang ako saglit? Bakas ang panginginig at takot sa tinig ni Margo na siyang kumumpirma sa hinala ni Henry. Lihim itong nagkuyom ng kanyang kamao. Ganun ba? Dad, excuse us for a while. Nakangiting pagpapanggap na wika ng binata at inalalayan pa si Margo upang umalis patungo sa isang kwarto. Sumagot din si Harold na nakangiti. Sige anak, Margo. Mamaya na lang tayo ulit mag-usap. Hinila ni Henry si Margo paakyat ng kanyang kwarto.
Nagpupumiglas man ang dalaga ay mapilit ito hanggang sa makarating sila. Sa pinto pa lang ay agad na hinalikan ni Henry ang dalaga ng marubdob. "Henry, sandali! Sandali lang! Please!" Panay ang pagtutol niya, ngunit mapilit ang binata na binuhat pa siya patungong kama. Panay ang halik lang niya habang paunti-unting inaalis ni Henry ang damit ng dalaga. "Henry, please!" Ano bang problema, Margo? Kanina ko pa pinipigilan sarili ko. "Nasa bahay niyo tayo at isa pa, birthday ng daddy mo." Maraming bisita si Dad. Hindi niya mapapansin na wala ako. Nang mga sandaling iyon ay dama ni Margo ang pagpupumilit ni Henry, ngunit kailangan niyang sabihin dito ang totoo. Napakagulo ng kanyang isipan at higit sa lahat ayaw niyang makita ang ina at malaman din ang relasyon nila ni Henry. Habang patuloy si Henry sa kanyang ginagawa ay bigla na lamang may kumatok sa pinto. Henry, nariyan ka ba? Kanina ko pa hinahanap si Margo dahil nandito na si Tita Maria mo. Asan siya? Nagkatitigan si Henry at Margo at laking gulat ng binata nang makitang walang tigil ang pagluha ng dalaga. Panay rin ang iling nito na para bang sinasabing huwag niyang buksan ang pintuan. "Please!" bulong niya habang nangangatal. Napabangon tuloy si Henry, ngunit pinigilan siya ni Margo. "Huwag, please!" Pagsusumamo pa niya, ngunit hindi nagpapigil si Henry at tumayo. Napabalikwas si Margo at dali-daling sinuot ang halos hubad niya ng dress. Naghanap siya ng matataguan upang hindi makita ni Harold. Bakit, Dad? Magsha-shower lang ako. Kunwari ay pupungas-pungas niyang sagot pagbukas ng pinto. Sige, bilisan mo at tawagan mo si Margo para mag-usap-usap na tayo. Pagsara ng pinto ni Henry ay muling nagkuyom ang kanyang bagang dahil sa galit at naisip na ngayon ay wala nang kawala pa ang mag-ina. Tsak na kapag nagkaharap-harap na sila ay mabubunyag na ang katotohanan at mapapalayas na ang mga ito. Margo? Sa pagkakataong iyon ay si Henry naman ang nanlaki ang mata nang matagpuan si Margo na nagtago sa likod ng kortina at nanginginig. Napatiklop ang tuhod niya upang mag-abot ang kanilang mga muka. "Henry, kailangan ko nang umalis rito. Please, please Henry, uuwi na ako." Margo, ano bang nangyayari? Hindi napigilan ni Henry na hawakan at yakapin si Margo. Agad na nawala bigla ang galit nito at napalitan ng pag-aalala. "Henry, uuwi na ako. Please, kailangan kong makauwi na." Paulit-ulit lang na binibigkas ni Margo ang mga katagang iyon habang yakap ang sarili at nanginginig. Kahit na para kay Henry na ang dahilan nito ay natatakot ang dalaga na malaman niya ang totoo, ay hindi niya maiwasang maawa rito. Sige, ihatid na kita. Magsha-shower lang muna ako bago tayo magpaalam kay Daddy. Hindi na nagsalita pa si Margo, kaya tumayo na si Henry at nagtungo na sa banyo. Ngunit hindi pa rin mapakali ang dalaga. Hinawi pa nito ang binata at nakita ang balkonahe. Walang ibang laman ng isipan niya kundi ang makaalis sa bahay na iyon upang hindi sila magtagpo ng ina. Dali-daling kumilos si Margo at nagpunta sa balkonahe. Nakasampa na siya sa balkonahe at inaabot ang hagdanan ng fire exit nang lumabas si Henry. Margo, anong ginagawa mo? Natatarantang tumakbo ang binata patungong balkonahe. Hahawakan pa lang niya ang braso nito ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. "I'm sorry, Henry." Saad ni Margo habang maingat na bumababa ng hagdan. Labis namang nalilito si Henry dahil sa kilos ng dalaga. Ganoon ba ito katakot na malaman niya ang totoo na kahit delikado ay pilit itong umiiwas? Please, Margo, bumalik ka na rito. Baka mapano ka. Margo!
Laking gulat ni Henry nang tumalon si Margo na halos magpatihulog at pagsayad sa lupa ng paa niya ay agad na nagtatakbo ito patungong gate. Walang nagawa si Henry kundi sundan si Margo. Alam niyang tatakbo ito pauwi ng bahay. At nadatnan niya nga ang dalaga na nag-iimpake na. Margo, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Patuloy na pagpapanggap pa rin ni Henry na wala itong alam habang pinipigilan si Margo sa paglalagay ng damit nito sa maleta. Magkapatid tayo, Henry! Sigaw ni Margo kaya't nahinto ang binata. Hindi niya inaasahan na ito ang lalabas sa bibig nito. Napahawak pa ang dalaga sa ulo, nagulong-gulo ang isipan. Wala ring tigil ang pagpatak ng luha niya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Yung daddy mo, si Tito Harold, asawa siya ng mama ko, Henry. Stepbrother kita. Napahagulgol na si Margo. Matapos iyon, hindi naman malaman ni Henry ang sasabihin hanggang sa mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Kung ganun man, ay hindi kita kapatid, Margo. Kailan lang naman sila kinasal? Isa pa, wala akong pakialam. Ano na lang sasabihin nila pag nalaman nila ang tungkol sa atin? Umalis ako sa bahay namin nang malaman kong ikakasal sila. Ano ba naman tong buhay ko? Pilit kong nilalayo yung sarili ko sa kanya pero heto, ikaw pa talaga anak ni Tito Harold. Dahil sa mga sinabi ni Margo, ay luminaw na sa isipan ni Henry na walang alam ang dalaga. Nagkamali siya ng inisip na pinagplanuhan silang mag-ama ng mga ito. Lalayo na ako, Henry. Malayong malayo. Sa lugar na hindi yun na ako makikita. Napahinto si Margo nang angkinin bigla ni Henry ang labi nito. Pilit na kumakawala ang dalaga, ngunit mapilit ang binata. Hanggang sa mauwi silang muli sa kama at magsiping. Nakatulala lamang si Margo sa kisame na hindi malaman ang gagawin. Margo, ipaglalaban kita. Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. Malito, Henry. Malito. Mahal kita. Please, huwag mo akong iwan. Napaluwas si Margo sa katagang binitawan ni Henry. Napakatagal niyang hinintay na marinig ito mula sa binata. Napayakap na lamang siya rito at muling umiyak. Margo, please, ipangako mo, hindi tayo susuko. Panay haplos ni Henry sa mga pisngi ng dalaga habang magkadikit pa ang kanilang mga noo. Mahal rin kita, Henry. Mahal na mahal kita. Napangiti na ang binata sa narinig at mahigpit niyang niyakap ang dalaga. Nakatulog na sila sa ganoong posisyon, ngunit nagising si Margo na maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone ni Henry sa lamesa. Dahan-dahan niyang inabot ito at nakita ang napakaraming missed calls mula sa kaibigan ng binata. Subalit, ang higit na nakatawag pansin kay Margo ay ang taddad ng text mula rito. Nanlumo siya sa mga nabasa na muling kinadurog ng puso niya. Binasa niya ang mga naunang text ni Henry na nagsasabing, "Titiyakin kong malalaman ni Daddy na gold digger ang mag-inang yan." Maging ang mga reply ng kaibigan nito na si Marco. "Pre, asan ka? Akala ko ba ngayon mo na ibubunyag ang mag-ina? Napakasweet ng tatay mo at ng madrasta mo dito. Hindi nga sila maghiwalay." Hindi pa iyon natapos at sinundan pa ng maraming text mula sa binata. "Halika na rito, Henry. Simulan mo na ang palabas. Gusto kong makita ang magiging itsura ng gold digger na parausan mo." Kung noong una ay si Henry ang galit kay Margo, pero ng mga sandaling iyon ay ang dalaga naman ang punong-puno ng puot. Galit na abot hanggang langit at kung maaari lamang nasaktan niya ito habang natutulog ay gagawin niya. Subalit mas pinili niyang ituloy ang pag-alis at maglaho na lamang na parang bula.
Kinaumagahan ay nagising si Henry na panay ang kapa sa tabi ng kama. Napangiti na lang siya nang maisip na marahil ay naglulutong muli ng agahan nila si Margot. Hindi mapawi ang ngiti niya habang nakatingin sa kisame. Masaya siyang malaman na hindi totoo ang kanyang hinalang gold digger ito. At tulad ng mga sinabi niya kagabi ay handa na siyang ipaglaban ang dalaga. Margot! Margot! Panay ang tawag ni Henry sa buong bahay nang hindi makita ang dalaga. Agad siyang kinutuban at nagtungo muli sa kwarto. Sa pagbukas niya ng cabinet ay halos mabaluhod siya nang makitang halos wala ng laman ito. Hinanap rin niya ang maletang inimpake ni Margot kagabi at maging iyon ay hindi niya nakita. Margot! Agad na umalis si Henry na hindi naman lang malaman kung saan magsisimulang maghanap. Maya-maya pa ay nagring ang cellphone niya at ito ay walang iba kundi ang kanyang ama na pinapauwi siya ng bahay sa lalong madaling panahon. Sinunod naman niya ito at agad na bumungad sa kanya ang kanyang madrasta mula sa pinto. Totoo ba, Henry? Kasama mo ang anak ko kagabi, si Margot. Anak ko siya. Ang sabi ng daddy mo ay sekretarya mo siya. Asan siya? Gusto ko siyang makita. Masayang-masayang wika nito. Hindi naman malaman ni Henry ang sasabihin, kaya ang ama nito ang nagtanong. Anak, kinakausap ka ng tita Maria mo. Asan si Margot? Umalis na po siya. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Nabigla ang mag-asawa. Si Maria ay napaupo sa may sofa. Hindi niya pa rin ako gusto makita. Ang anak ko. May relasyon kaming dalawa. Tuluyan ang pinahayag ni Henry ang totoo dahil gusto niyang tuparin ang pinangako sa dalaga na ipaglalaban niya ito. Pareho ring nagulat ang mag-asawa, lalo na si Maria. Anong sabi mo? Paano mo nakilala si Margot? Harold, anong nangyayari? Natatarantang sabat nito. Sumunod din naman si Harold na nagsalita. Ipaliwanag mo ito, Henry. Tulad ng sinabi ko sa inyo, Dad, sekretarya ko siya. At nang malaman kong anak siya ng asawa niyo, inakit ko siya. Galit ang naramdaman ni Harold nang marinig ang sinabi ng anak at agad niya itong kinwelyuhan. Anong sinasabi mong tarantado ka? Anong ginawa mo kay Margot? Gusto kong ipakita sa inyo na gold digger ang babaeng yan. Nahinto si Henry nang bigla na lamang nawalan ng malay si Maria. Agad nila itong sinugod sa ospital at nang magkamalay ay walang tigil itong nagiiyak at panay ang pagsusumamo. Ang kawawa kong anak, Margot. Mabuting tao ang anak ko, Harold. Alam mo yan, ang anak ko. Asan ang anak ko? Magmula noon ay walang tigil na sa paghahanap si Henry kay Margot. Nag-hire na rin siya ng detective upang makatulong na matagpuan ito. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 4 na taon. Hindi pa rin nakikita ni Henry si Margot at dahil na rin sa labis na kalungkutan, nagkasakit si Maria at unti-unting nanghina. Wala itong ibang paulit-ulit na hiling kundi ang makita ang anak. Subalit, paano nga naman mahanap si Margot kung ito ay nasa malayong probinsya? Pag-alis kasi noon ng dalaga sa apartment ay sumakay ito ng bus nang hindi malaman kung saan pupunta. Natagpuan na lang niyang sarili na nakatulala sa dalampasigan nang lapitan siya ng dating kaibigan na si Sandro. Margot, ikaw ba yan? Sandro? Si Sandro ang kababata ni Margot sa kanilang probinsya. Nadestino ito sa lugar na yon bilang doktor. Malapit silang magkaklase, simula pa noong sila ay mga high school, kaya ganoon na lamang ang kanilang galak na makita ang isa't isa. Muling nagsalita si Sandro. Kumusta ka? Bakit parang namumutla ka? Kumain ka na ba? Doon na lamang napagtanto ni Margot na hindi na niya mabilang ang araw na lumipas matapos siyang magpalipat-lipat ng bus.
maging sa Roro, hanggang sa nakarating sa lugar na iyon. Sandro, maaari mo ba akong tulungan? Ikinuwento ng dalaga ang mga nangyari at magmula nga noon ay magkasama na ang dalawa. Laking gulat na rin ni Margo na malamang siya ay nagdadalang tao matapos ang isang buwang pamamalagi roon. At ngayon ngang nakalipas ang ilang taon ay malaki na ang kanyang kambal na pinangalanan niyang Maximo at Marian. Parehas na 3 years old na ang mga ito. Malambing at mababait ang mga bata. Si Sandro ang tumayong ama-amahan ng mga ito. Subalit nahihiyang tinanggihan ni Margo ang pinansyal nitong tulong sa kanila. At sa halip ay nagtrabaho na lang si Margo ng halos umaga at gabi sa iba't ibang part-time job hanggang sa makaipon. Sa tulong na rin ni Sandro ay natanggap si Margo bilang clerk sa ospital matapos makapanganak. Iniiwan niya ang mga bata sa mabait na kapitbahay nito habang nagtatrabaho. Hanggang sa isang araw, habang day off ni Margo, ay ipinasyal niya ang kambal sa parke. Masayang naglalaro ang mga bata nang biglang may tumawag sa dalaga. Margo, Laking gulat ni Margo na sa paglingon niya ay muli niyang masisilayan ang labis niyang kinamumuhi ang lalaki. Magsasalita pa lamang siya nang sabik na tumawag ang mga bata. Dada! Dada! Tawag ng mga ito sa paparating na si Sandro. Hindi naman magawang lingunin ni Henry ang taong paparating. Nakita na lamang niya ang likod nito nang bahagyang lumuhod upang yakapin ang mga bata. pasensya na Margo, nahuli ako. Kanina pa ba kayo naghihintay? Hindi naman, Sandro. Mabuti at maaga kang nakatapos sa trabaho. Napangiti si Sandro at tinantay pa ang braso sa hita ng nakaupong si Margo. Oo nga, kaunti lang pasyente ngayon. Sa pagkakataong iyon ay napansin ni Sandro na ang kambal ay nakatingin sa harapan. Kaya't lumingon ito at nagtanong. Sino siya? Baling niyang muli kay Margo. Nagtatanong lang ng direksyon. Tara na. Nakangiting saad niya at tumayo na rin. Nanatiling tahimik si Henry at sinundan na lamang ng tingin ang sa palagay niyang isang masayang pamilya. Ngunit hindi niya maalis sa kanyang isipan ang muka ng batang lalaki sapagkat kamukhang kamukha niya ito noong siya ay nasa ganoong edad. Posible kayang anak ko sila? Malungkot at talaga namang tanging pagsisisi ang nararamdaman ni Henry. Baka sa mga mata ni Margo ang labis na galit nang siya ay muling makita. Hindi man sila nagkausap ay nanlilisik naman ang tingin nito, tanda na siya ay kinamumuhian nito. Ngunit wala siyang naaalala na pagtatalo nila bago ito umalis. Ang kanyang buong akala ay maayos nilang ipagpapatuloy ang lihim na relasyon. Gayunpamay, hindi sumuko si Henry at sa trabaho naman ni Margo nagpunta. Dali-daling hinila ng dalaga ang binata palayo sa malayong koridor. Anong ginagawa mo rito? Dito rin nagtatrabaho ang asawa ko. Wala ka bang magawa sa buhay mo? Kaya plano mong sirain ang akin? Margo, kailangan natin mag-usap. Ano bang sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon din at umalis ka na sa lugar na to. Bakit ka umalis? Pwede ba? Tigilan mo nga ako sa tanong na yan. Umalis ka na rito at huwag ka na magpapakita pa sa akin. Tumalikod na rin agad si Margo at magtatangka ng umalis nang muling magsalita ang binata. May malubhang sakit si Tita Maria at baka hindi na magtatagal ang buhay niya. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tugon ng dalaga bago muling lumapit kay Henry. Anong ginawa mo sa mama ko? Hayop ka! Hayop ka! Sinaktan mo ang mama ko! Walang tigil niyang pinaghahampas ang dibdib ni Henry. Margo, pakinggan mo ako please. Nanahimik kami ng mama ko sa probinsya nang dumating ang tatay mo. Makailang ulit kong sinabihan si mama na layuan si Tito Harold. Pero, nagpumilit pa rin sila magpakasal. Hindi gold digger ang mama ko. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanya?
Nang marinig ni Henry ang salitang binitawan ni Margo, ay hinawakan niya ang magkabilang braso nito. Paano mo nalamang? Bakit? Nangihinayang ka bang umalis ako? At hindi mo natupad ang plano mo? Kaya ang nanay ko ang pinagdiskitahan mo? Kaya siya nagkasakit dahil sa panggigipit mo? Margo, wala akong ginawa sa kanya. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Ha? Hindi ba't plinano mo to lahat? Tinanggap mo ko sa trabaho para lang paghiwalayin ang mga magulang natin. Bakit akala mo ba gusto ko magsama sila? Kaya nga ako umalis sa bahay namin dahil doon na nakatira si Tito Harold noon. Tapos pagbibintangan mo kami nag-gold digger? Para sa kaalaman mo, ang tatay mo ang unang tumira sa bahay namin. Hindi na malaman ni Henry ang sasabihin dahil alam niyang siya ang may kasalanan. Napaluhod na lamang siya at muling humingi ng tawad. I'm sorry, Margo. I'm sorry. Pero please, nakiusap sa akin si Tita Maria. Nangako ako na iuuwi kita. So please, sumama ka sa akin pabalik. She needs you. Bigla na lang nanlumo ang dalaga sa kanyang narinig. Ramdam niyang taos-puso naman ang pagsusumamo ni Henry at higit sa lahat ay ang katotohanang kailangan siya ng ina. Babalik ako sa Maynila sa lalong madaling panahon. Umalis ka na rito. Nabuhayan ng loob si Henry sa naging sagot na iyon ni Margo at tumayo. Flight ko pabalik bukas. Pwede ko kayong isabay. Ako nang bahalang mag-asikaso ng mga tiket nyo. Magkita tayo sa airport ng umaga. Tahimik lamang si Margo habang nakabaling ang tingin sa bintana. Kaya naman, hindi na nagpumilit pa si Henry sa takot na magbago pa ang isip nito. Hihintayin ko kayo. Yun na lamang ang huling sinabi nito at umalis na. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Henry sa airport. Maliit lang naman ito, kaya tiyak na madali silang magkakakitaan ni na Margo sa entrance. Masayang sinalubong ng binata ang pamilya nang matanaw niya ito. Margo, salamat dumating ka. Ulang pagsidla ng kagalakan ni Henry nang makita pang kasama ang kambal. Bibili muna ako ng tiket. Hindi na kailangan. Tayo na. Shareholder si Henry ng airlines dahil sa pag-aari ito ng pamilya ng kaibigan, kaya't walang kahirap-hirap silang nakasakay. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasan ng binata na magtanong. Hindi sumama asawa mo? Busy ang schedule niya sa ospital dahil iilan lamang silang doktor sa lugar namin. Isa pa, hindi naman kami magtatagal sa Maynila ng mga anak ko. Natahimik na sila parehas matapos noon. Walang ibang magawa si Henry kundi titigan lamang ang babae na matagal niya nang nais makita. Sa loob ng 4 na taon ay ibinuhos niya ang paghahanap rito. Halos gabi-gabi niyang napapanaginipan ito. Si Margo naman ay walang ibang iniisip kundi ang kanyang ina. Tanging hangad lang niya ay makita ito ng maayos upang makapagpatuloy na siyang muli sa kanyang buhay, kapiling ang mga anak. Maayos na nakarating sina Henry, Margo at Kambal. Nais sana ng binata na iuwi muna ang mag-iina sa bahay upang makapagpahinga ang mga ito. Ngunit nagpumilit na si Margo na dumiretso na sila sa ospital. Mama! Agad na lumapit si Margo sa ina na nooy nakaupo sa kama kasama ang asawang si Harold. Anak ko! Ang kawawa kong anak! Mahigpit silang nagyakapan at nag-iyakan hanggang sa mapansin ni Maria ang nakakapit sa magkabilang hita ni Margo. Ang mga batang yan, Margo. Opo, Mama. Si Max po at si Marian. Anak po namin ni Sandro. Nakangiting wika niya, kaya't nagulat ang ina. Si Sandro? Yung kababata mo? Opo, Ma. Pasensya na raw po at hindi siya nakasama rito. Marami po kasing pasyente ngayon sa ospital. Isa po siyang doktor, Ma. Hindi napigilan ni Maria mabalingon kay Henry. Sinabi ng anak.
Paulit-ulit kasing humingi ng tawad ang binata noon sa kanya matapos ipagtapat ang katotohanan. Kaya nga ganoon na lamang ang pag-aalala niya kay Margo dahil tiyak na magpapakalayo-layo ito katulad na rin ng ginawa ng anak noong magpasya siyang magpakasal. Tahimik lang naman na nakayuko si Henry na lihim na nasasaktan sa kanyang mga naririnig. Hindi niya may pagkakailang mahal na mahal pa rin niya si Margo ng mga sandaling iyon at kahit kailan may hindi niya nagawang kalimutan ito. Sumubat tuloy si Harold dahil sa walang imik ang anak. Margo, mabuti pa ay magpahinga muna kayo sa bahay. Ang sabi ni Henry ay galing pa kayo sa Cebu. Hindi na po kailangan, tito. Dito na lang po kami ng mga bata mananatili. Total meron naman pong bakanting sofa roon. Pero Margo, hindi kayo makakapagpahinga ng maayos. Sanay ang mga anak ko sa ospital dahil doon kami nagtatrabaho ng asawa ko. Isa pa, hindi ba't mas maganda po na nandito kami para makasama po namin kayo bago kami bumalik sa Cebu? Buo ang desisyon sa mga tinig ni Margo kaya hindi na nagpumilit pa ang mag-ama. Nanatili lamang ang mag-iina sa ospital. Palibhasa ay naka-private room naman si Maria kaya't doon na rin sila naliligo, kumakain at nagpapalipas ng buong araw. Habang natutulog ang kambal, ay naisip ni Margo ang gastos na nilalaan niya para sa pananatili rito. Nag-aalala siyang kung magtatagal pa sila ay magagalaw na rin niya ang naipon para sa mga anak. Ngunit hindi pa sila maaring bumalik dahil ayon sa doktor ay hindi pa stable ang lagay ng ina. Tumataas at bumababa kasi ang BP nito, maging ang pagtibok ng puso ay hindi rin normal. Natatakot siyang baka sa kanyang pag-alis ay bigla na lamang pumanaw ang ina. Kaya wala na rin siyang magagawa pa kundi tipirin na lamang ang natitirang pera na dala niya. Ma, bibili lang kami ng mga bata. Sige anak, para makapasyal din ang dalawa. Ilang araw na rin silang nakakulong dito. Sumambat din naman si Harold at mag-aabot pa sana ng pera. Eto Margo, itagdag mo na lamang. Hindi na po. Sapat na po ang perang binigay ng asawa ko. Mabilis na sumabat si Margo. Hanggat maaari ay ayaw niyang makarinig ng tungkol sa pera. Lalo na at pinagbintangan silang mag-ina ni Henry bilang mga gold digger. Nagtungo sila sa kalapit na mall para na rin makapamasyal at maggrocery. Parehas na manghang-mangha ang dalawang bata at tuwang-tuwa sa paligid. Mama, bibili po ako nitong tsokolate. Wika ni Max habang naglalakad. Si Maria naman isinakay ni Margo sa pushcart upang hindi siya mahirapang magkarga. Mabilis kasi mapagod ang anak niyang babae na nagkaroon ng komplikasyon sa puso noong ipinanganak niya. Ngunit sa tulong ng kaibigang si Sandro ay naoperahan naman ito ng maayos. Max, saka na tayo mamimili ng marami pag uwi natin sa bahay. Bili lang tayo ngayon ng snacks niyo at gatas, okay? Ang totoo ay gusto niyang ibili ang anak ng gustuhin nito. Bihira lamang kasi magsabi si Max ng bagay na nais nito. May pagkatahimik at seryoso rin kasi ito na mukhang namana sa ama. Lingid naman sa kaalaman ng mag-anak ay sunundan pala sila ni Henry na nakabantay lamang mula sa likuran. Dinampot niya ang tsokolating nais ni Max at kinuha ito hanggang sa makarating ang mag-iina sa pwesto ng mga gatas. Isang maliit na lata lamang ang kinuha ni Margo, kaya sa pagkakataong iyon ay lumapit na si Henry. Ito na ang bilhin mo. Sa tingin ko ay kukulangin yan. Nagulat si Margo sa biglang paglitaw ni Henry. Nagningning naman ang mata ng batang si Max nang makita ang hawak ng binata na tsokolate. Bibilihin niyo po ba yan, Tito? Inosenteng tanong ng bata. Gusto mo ba nito? Bahagyang tinaklop ni Henry ang tuhod upang maabot ang bata at agad tumango. Opo, Tito Henry. Nakangiting hinaplos ng binata ang buhok ni Max na tuwang-tuwa sa reaksyon nito.
Ako nang bahala rito. Hindi na kailangan. Tatanggi sana si Margo, ngunit agad na nagsalitang muli si Henry. Ikaw, Marian, may gusto ka rin ba? Baling naman ito sa batang nakaupo. Opo, gusto ko po ng toys kanina na nakita po namin. Sagot ni Marian, kaya sumabat din si Max. Gusto ko rin po yung Lego na nakita ko. Meron po nun yung anak ng kaibigan ni Dada. Sige, bilhin natin mamaya. Tapusin na muna natin tong pag-grocery nyo. Inabot ni Henry ang malaking lata ng gatas at nilagay din sa pushcart. Ano ba tong ginagawa mo? Sinabi ni Dad na mamimili kayo, kaya sumunod ako. Mahirap magdala ng 2 bata. Maraming tao rito sa Maynila. Paliwanag niya at kinarga pa si Max. Kanina ka pa naglalakad, Max. Kakargahin ka na muna ni Tito Henry. Okay lang ba? Nakangiting wika nito sa bata, kaya agad tumango si Max. Opo, Tito. Animoy isang pamilya sila Margo at Henry, karga ang kambal habang nag-grocery. Pagdating sa counter, ay agad na inabot ni Henry ang kanyang credit card, kaya't napasimangot si Margo. Napag-utusan lang rin ako ni na Tita Maria. Binigyan niya ako ng pera, panggastos niyo. Para namang papaniwalaan kita. Nakaisimid na saad ng dalaga. Napansin naman iyon ng 2 bata, kaya't muling nagtanong si Max. Mama, galit ka po ba kay Tito Henry? Nagulat tuloy ang 2, ngunit bigla namang natawa. Bakit naman ako magagalit sa kanya, anak? Hindi ba at ibinili niya kayo ni Marian ng mga toys? Ganyan lang talagang mama mo, Max. Tara, kain tayo sa fast food. Gusto niyo ba ng spaghetti at ice cream? Bakas ang kagalakan sa mukha ni Henry. Sabay rin namang sumagot ang kambal. Opo, Tito Henry! Opo, Tito Henry! Lumipas ang maghapon na puno ng saya at tawanan ang larawan ng isang perpektong pamilya. Sa likod ng isipan ni Henry ang panghihinayang na sana ay hindi siya nawalay sa mga tinitiyak niyang mga anak, maging ang pinakamamahal na babae na si Margo. Sa huli ay napilit pa niyang sa bahay na lamang magpahinga ang mga ito, lalo at sabay na nakatulog na ang kambal dahil sa pagod. Max, gising na anak. Nandito na tayo. Kakargahin ko na lamang siya. Pagod na ang bata. Kung hindi lang sa mga anak ko, ay hindi ako papayag na tumuli-muli sa bahay niyo. Salamat, Margo. Naisin man ni Margo na makipagtalo kay Henry, ay palagi na lamang nagpapakumbaba ang binata. Malayong-malayo sa ugali nito noon. Gayunpamay, walang plano ang dalaga na sabihin dito ang katotohanan. Kapag umayos na ang kalagayan ng kanyang ina, ay babalik silang mag-iina sa Cebu at mamumuhay roon katulad ng 3 taong lumipas. Kinaumagahan ay maagang nagising si Henry upang magluto ng almusal katulad ng ginagawa noon ni Margo sa kanya. Nagluto siya ng tortang talong na paborito kasamang hotdog at itlog na maaring magustuhan din ng kanyang kambal. Nagulat naman si Margo nang makita ang nakahain sa lamesa. Nagising na rin sila kasing mag-iina at naisip nga niyang ipagluto ang mga ito upang makakain ng maayos. Tatawagin ko pa lang kayo. Tara, mag-almusal na tayo. Masayang saad ni Henry. Agad namang lumapit si Max sa lamesa. Wow, tortang talong! Favorite mo rin ba ito? Halika, Max. Maupo ka na. Marian, ikaw rin. Anong gusto mo? Egg or hotdog? Asikasong-asikaso ni Henry ang 2 bata na agad niyang sinandukan ng pagkain sa plato. Margo, gumawa rin ako ng kape. Halika, maupo ka na. Alam ni Margo na kung papayag siya, ay magbibigay na ito ng pag-asa kay Henry na siyang pinakaayaw niyang mangyari. Ayaw na niyang magkaroon pa ng ugnayan rito dahil nga stepbrother niya ito. Siya rin namang tawag ni Max sa ina. Mama, masarap po ang luto ni Tito Henry. Kain na po tayo, Mama.
Yaya ng anak niya, kaya wala nang nagawa pa si Margo. Matapos iyon, ay sabay-sabay na nagpunta ang mag-aanak sa ospital sa pamimilit na rin ni Henry. Pupunta rin naman ako doon, Margo. Nakakaabala na kami sa'yo. Hindi, syempre. Hindi kayo nakakaabala. Mama, sabay na lang po tayo kay Tito Henry. Tama si Max. Tara, anak. Natigilan si Margo nang marinig ang katagang anak mula kay Henry. Balewala lang naman ito sa binata na hinawakan pa ang buhok ni Max at inalalayan pagpasok sa kotse. Laking gulat naman ni Maria nang makitang magkakasama ang anak at apo. Abot langit ang ngiti nito at masayang bumati. Margo anak, nagkaayos na ba kayo ni Henry? Anong ibig niyo pong sabihin, ma? Nagkatinginan sina Maria at Henry kaya't napagtanto ni Margo na sinabi na nga nito ang tungkol sa kanilang dalawa. Papasok na po ako sa opisina. Max, Marian, pakabait kayo ah. Ito ang tanging nasabi ni Henry bago tinungo ang pinto. Kakausapin ko lang po si Henry sandali. Paalam rin ni Margo at agad sinundan ang binata. Henry! Galit na namang tawag niya nang makita ito sa parking lot. Margo, Kaya ba nagkasakit si Mama? Ay dahil sinabi mo sa kanya ang tungkol sa atin? I'm sorry. Sorry? Yan lang ang kaya mong sabihin, ha? Margo, mahal kita. Tigilan mo ako sa pagpapanggap mo. Bakit? May nawawala na ba sa kayamanan niyo? Kaya hindi ka pa rin tumitigil sa paghihinala sa nanay ko? Sorry, nagkamali ako. Sa tingin mo ba, mababago ang lahat ng nangyari dahil lang sa paghingi mo ng tawad? Please, huwag niyo na akong iwan ulit. Please, isama mo ako. Kasama ang mga anak natin. Nababaliw ka na ba? Nakita mo ang asawa ko, ang tatay ng mga anak ko. Anong pinagsasabi mo riyan? Sinabi sa akin ni Tita Maria na imposibleng magkatuluyan kayo dahil bisexual siya. Tinawagan ko si Sandro para i-confirm yun. Noong una ayaw niyang sabihin sa akin ang totoo. Pero nangako ako sa kanya. Naaalagaan ko kayo mag-iina. Ngayon na magkakasama na tayo. Naririnig mo bang mga sinasabi mo, Henry? Hindi ba malinaw sa utak mo ang sitwasyon natin? Kailangan ko ba bang paulit-ulit sabihin sa'yo, ha? Mag-asawa ang mga magulang natin. At ikaw, na nagpasyang sirain ang buhay ko at maipit sa gantong sitwasyon. Walang tigil ang palitan nila ng sama ng loob at paghingi ng tawad. Ngunit, mas nangingibabaw kay Margo ang galit. Pinagplanuhan mo ang lahat at ngayon sasabihin mo sa akin na magsasama tayo? Ha? Nababaliw ka na ba? Kung ikaw wala kang pakialam sa sasabihin ng iba, pues ako meron. At hindi ko idadamay ang mga anak ko sa kahihiyan. Agad na tumalikod si Margo upang umalis. Ngunit, hinabol siya ni Henry at pilit na niyakap. Margo, please. Huwag mo akong iwan. Isama mo ako. Kung lalayo ka, lumayo tayo. Pumunta tayo sa lugar na walang makakakilala sa atin. Kahit saang bansang gusto mo, gagawin ko. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Pagmamakaawa ni Henry na hindi na rin napigilan pang maiyak. Nang mga sandaling iyon ay si Margo naman ang nakadama ng parang nadudurog ang kanyang puso. Ramdam niyang seryoso si Henry. Bakit nagbago isip mo? Hindi ba plano mo kaming ipahiya ng nanay ko? Noong araw ng birthday ni Tito Harold? Dahil lang ba sa nabuntis mo ko kaya kaganyan? Hindi ko alam kung paano mo nalaman yun, Margo. Aaminin ko. Plinano ko nga ang lahat. Pero bago tayo pumunta sa birthday ni Daddy, kung naaalala mo yung huling gabi na magkasama tayo, nagpasya na ako na ilalayo kita. Kung yun ang paraan mo para sa pagtutol ng relasyon nila, ganoon ako. Sasama ako sa'yo. Nagtiis ako. Tinanggap ko na magiging kabit lang ako habang buhay. Dahil magpapakasal ka sa iba. Hindi ako magpapakasal sa iba. Tapos malalaman kong parausan lang ako?
Inalis ni Henry ang pagkakayakap kay Margo mula sa likod nito upang iharap sa kanya dahil sa may napagtanto ito. Nabasa mo ba yung convo sa cellphone ko? Magsisinungaling ka pa rin ba sa akin, Henry? Desperadong hinaplos ng binata ang pisngi ng dalaga bago ito nagsalita. Litong-lito rin ako noon. Maraming beses na nakita kong mali ako, na mabuting tao ka, na mahal kita. Pero kasi, narinig ko yung usapan niya ng pinsan mo. Akala ko talaga, alam mo na mag-ama kami at pinagtatawanan niyong parehas kaming napaikot niyo. Sorry. I am sorry. Nang mga sandaling iyon, ay luminaw na ng gusto kay Margo ang lahat. Naniniwala na nga siya sa mga sinasabi ni Henry. Pero para sa kanya, ang sitwasyon nila ay hindi pa rin katanggap-tanggap. Henry, isang malaking kahihiyan itong relasyon natin. Lalo na sa inyo. May aman kayo, kilalang mga tao. Baka maging dahilan pa to ng pagbagsak na negosyo niyo. Wala na akong pakialam, Margo. Tulad ng sinabi ko sa'yo, ipaglalaban kita. Lumayo tayo. Magtiwala ka sa akin, please. Kahit ngayon lang. May sakit si Mama. Paano siya? Nangako si Daddy na siya na ang bahala kay Tita Maria. Nakatakda na ang operasyon niya. At ang sabi ng doktor ay napakalaki ng posibilidad na malalampasan niya ito. Isa pa ay parehas na lang sinabi sa akin na handa na lang tanggapin ang desisyon ko. Napabuntong hininga na lamang si Margo bago muling nagsalita. Gusto ko sa malayong lugar. Sa lugar na walang nakakikilala sa atin, Henry. Magtitiwala akong muli sa'yo para sa mga anak ko. Salamat. Salamat, Margo. Mahal ko. Mahigpit na niyakap ni Henry si Margo at agad bang hinalikan ng matamis ang pinakaaasam na pinakamamahal na babae. Matapos ang mainit na pagkakaayos ng dalawa, ay kinausap na rin nila ang mga magulang sa kanilang plano. Masaya naman si Maria dahil sa wakas ay magiging maayos na ang buhay ng anak. Huwag ka mag-alala sa akin, Margo. Kung kinakailangan na mag-divorce kami ni Harold, gagawin ko. Ma, kami na po ang lalayo ni Henry. Please po, Tito Harold. Kayo na po ang bahala sa mama ko. Nagpaalamanan na ang mga ito, kaya nagsalita na rin ang ama ni Henry. Ako na ang bahala rito, Henry. Huwag na huwag mong sasaktan muli si Margo. Kung hindi ay talagang mananagot ka sa akin. Papakamahalin ko po si Margo. Habang buhay po yan, Dad. Sa huli ay tuluyan ng nilisan na Henry at Margo kasama ang mga anak ang Pilipinas. Nagtungo sila sa malayong bansa na walang sino man ang nakakaalam. Nagpakasal sila at namuhay ng masaya. Sadyang mapaglaro ang tadhana, ngunit sa pamamagitan ng tunay at wagas na pag-ibig ay matatagpuan rin ang kaligayahan sa mga taong nakalaan para sa isa't isa. Katulad na rin nina Margo at Henry na sa kabila ng malaking balakid ay nagawa nilang ipaglaban ang walang hanggang pagmamahalan. Sana ay nagustuhan ninyo ang kakaibang kwento ng pag-iibigang ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod po, tayo ay muling magsasama-sama sa pakikinig ng mga nakakaantig na storya ng buhay. Mula sa mga pagsubok, pag-iibigan, at tagumpay.